Kapiling na po natin ngayong umaga si Mami Nena, no? Ng Imus, Cavite. At alamin natin ang sikreto niyang pagiging die-hard na yan na tinaguri sa'yo sa dami ng klase ng sakit mo. Happy healing morning! Happy healing morning sa lahat ng taga-Pinas, especially sa iyo, Doktor. Ay, maraming salamat po at nakarating kayo dito sa ating programa. Marami ang curious eh. Paano ba nagsimula itong koleksyon mo ng mga karamdaman? Siguro po, Doktora, dahil ako ay matakaw. Number one, matakaw. Matakaw. Anong laging kinakain mo dati? Magba-barbecue ako, 1 kilo, ako lang ang kakain. Oh my God! May katabi akong soft drinks. And then, 1 kilong hipon, malalaki pa, ako lang kakain, dadaling ko sa kwarto. Siguro grabe. po talagang ako Hindi ka ba nahilo sa 1 kilo? No, not at that time. But today, yes. Probably. Doktora, oo. Aminado na ako na iyon. Tapos Food. kulang ang inom mo ng tubig. Oh, yes. Kasi po nga soft drinks eh. Oh, ayun na, no? Yes. At ano ang unang naramdaman mo kung pagsusunod-sunurin natin lahat itong nakalistang naging problemang pangkalusugan? High blood, kasi mahilig sa mataas sa kolesterol. Maalat. At maalat. Okay, doon sa mga hindi nakakaalam, Mami Nena, no? Yes, opo. Ang shellfish po o ang seafoods ay mataas sa kolesterol. Baka yung iba ayaw nga ng baboy, ayaw ng baka kasi mataas sa kolesterol. Yes. Pero mahilig naman sa seafoods, mataas po sa kolesterol yon. Tapos kung lulutuin nyo pa ng maalat, naku, di high blood ang hinahanap natin dyan. Kaya nagka-high blood ka. Yes, Doktora. Okay, Yung po lang talaga ang alam ko na pinagsimulaan ng lahat-lahat. Ang aking pagkain ng sobra. Ayun. So pagkatapos ng high blood, alam niyo po ang sumusunod doon ay puso na. Yes. Kaya namaga ang puso mo. Opo. Ayun. At dahil masipag ka, naalala mo ba dati kung ikaw ay madalas na umiinom ng malalamig na inumin nang ikaw ay pagod, hinihingal? Nako, definite po yun. Hindi masarap kung hindi iinom ng malamig. Ayun. Pero hindi po dapat ginagawa yun kapag kayo ay hinihingal at pagod. Dahil yun po ang nagkakos ng enlargement of the heart. Oh, no. Nag-develop ka pa ng fatty liver. Oh, yes. Opo, talaga po. Dahil puro mamantika. In-ultrasound ay fatty liver talaga. Okay. Anong binigay na gamot sa inyo sa fatty liver? According to dun sa nag-check up sa akin na doktor, ay wala daw pong kagamotan ang fatty liver. Only reduce mo ang intake mo ng matataba. Ayun. Pero dito po sa Healing Galing, pinainom natin siya ng Herbal Calcutab. Yes. At anong nakita mo sa iyong pupo? Ay, di po maberde-berde. Berde-berde kasi may bato. May gallstone. Opo. Tapos yung mantika, nakita niyo po ba? Yes, malangis sa pupo. Ay, opo. Natatanggal po ang fatty liver dahil sa tulong ng regular na pag-inom ng Herbal Calcutab. Yun ang nagpalabas. Tapos napansin niyo ba sa pag-ihi nyo na parang oily din ang wiwi? Yes, Doktora. Totoo po yun. Nakikita ko doon sa toilet bowl. Ay, talagang kailangan ganunin. At parang may taba. Nagiging sticky yung ano. Yung toilet bowl, no? Okay. Pagkatapos nun, nagdire-diretso ang high blood. Opo. Okay. 180 over 110. Ayan, naku po, napakadami. Tapos, nag-develop ng hyperacidity. Ay, opo. Yun ang pinakamasakit. Hyperacidity. Para ako nagdudura ng... Para kayo nagdudura ng detergent, ng chemical. Yes. Dahil sa asim. Opo, Doktora. Sa acid. Okay, ang nangyari po sa inyo, Mami Nena, no? Para matuto rin po yung ating mga tagapanood ngayong umaga, sumusobra ang kain ninyo, pero sumusobra din ang pagkakataon na nalilipasan kayo ng gutom. Correct. Yung po yung hyperacidity eh. So, nandung kumain ka ng madami, pero nandoon naman na gutom ka na. Kasi nawiwili sa trabaho. Yun po, mali po yun. Kailangan ino-observe po natin yung tamang oras ng pagkain. Kung oras ng almusal, almusal. Kung oras ng tanghalian at hapunan, kakain po tayo. Kaso yung iba nag-imbento ng altanghap. Almusal, tanghalian, hapunan,
in one sitting. So, Yes, yes. mali po yun, Tama no? po. Tapos, yun din po ang pagsisimulan, ang overeating. Okay, yung overeating, tapos madalas na pag-skip ng meals, yun po ang diabetes. Nagre-resulta sa diabetes. Kaya may diabetes po kayo, Opo. di ba? So nagkakasunod-sunod, di ba? Pagkatapos, nung hindi nyo po naaagapan ang pagtaas ng sugar level nyo kasi hindi kayo tinuruan ng tamang pagkain, baka wala pang hiling-galing nun no? Nauwi naman po sa kidney condition. Oh, yes. Na-alarm na po ako noon. Gaano po tumaas ang inyong creatinine level? Natatandaan nyo pa ba? Ay naandyan ang resulta ng aking Pero ang kreya tumaas. ko talagang mataas. Mataas. Buti hindi kayo na-dialysis. Talagang nilagyan na ako. Ay, nilagyan na po ba kayo? Oh, Inanuhan na ako. so na-dialysis na kayo? Hindi po. Na-ida-dialysis. Oh, And inabangan. Yes, inabangan na po ako Oo. for dialysis. May abang. Yes, Mahal po doktor. rin yung abang na Opo. yon. Tapos hindi nyo pala nagamit. Hindi po. Oh. Sana po dito pa ilalagay yung... Opo, minsan dito inilalagay, Yes, no? doktor. Okay. Pagkatapos po, nag-frozen shoulders ka pa. Ay, nako. Dahil sa dami ng sakit mo yata, Yes. nakahiga ka na lang Opo. Kaya frozen shoulders naman. Hindi na nakakakilos ng Wala na. Hindi na nakakakilos. Wala na. Everything. Tapos pag naiipit po, nakahiga kayo sa tagiliran, Ay, yun hindi po. ayaw pumayag. Oh, di ba? Kahit Masakit na. tagilid, tihaya, tagilid, ayaw niya. Masakit na. Masakit na po talaga. Sa dami, no? Sabi niyo po kanina, meron pa kaming hindi nabanggit na nakaramdaman niyo. Ano Yes. pa? Nagkaroon pa po ako ng vertigo. Vertigo. Na ako po ay pagtindig ay bumibirada ng higa. And then, Oh. naka-lie down na lang ako. Lie flat. Walang iniisip. Talagang for 4 days, nakalay ako lang. Flat na flat. Sino po nag-aalaga sa inyo? Sinabi ko sa inyo. May secret kami. May sinabi siya Secret nag-aalaga kami. sa kanya. Yun lang. Yun lang. Yes. Pero, paano nagamot ang lahat ng sakit na ito at sinabi mo ay sa hiling-galing lang? Hindi po ba kayo nagpatingin sa ibang ospital, halimbawa? Nagpatingin din po ako, doktora, kasi nag-iisip na akong mabuti dahil marami akong maiiwang mga anak. Ay nag-iisip na akong mabuti. Na nag-high blood na, hyperacidity pa, hindi na ako makahinga. Frozen na shoulder ko. Oo. Aba, now I'm moving now. And then, natutumba na lang ako. Sa tingin niyo, And then kukunin may na kayo- bukol pa ako din eh. Ay, nagkabukol pa kayo sa Opo. spleen. Yes, Oh. doktora. Ito'y maitim, matigas, hindi na mumove. Oh, so Hindi. pati dun sa balat nakita niyong maitim. Yes, doktora. Anong yes ginawa po. niyo para matanggal yung itim? Pinatitingnan ko na lang sa doktor, pero dahil medyo bumaba yung aking, siguro yung aking tiwala. Alam niyo yung... Sa doktor niyo. Opo, kasi Sana po... hindi nanonood si doktor. Oy, doktor. Wag babanggitin pa ka. Hindi pa, hindi Oh, pa. tapos, Umiinom kasi ako para sa frozen shoulder. Hindi naman po na yun din. Ganon din ang nararamdaman Walang pagbabago. ko. Walang pagbabago. Okay, sino nagturo sa inyong pumunta ka na lang sa Nakikita ko hiling-galing? po kayo sa TV eh. Nanonood po kayo Opo, dito. right after the mass. Kasi hindi na po ako nakakasimba. Aha. Dahil sa ano na lang, sa TV. Opo. Right after the mass, kayo yung lumalabas. So, Ayun. nasundan ko ng nasundan. And then, hinanap ko yung nagpa-flash na cellphone number. Na malapit sa lugar nyo? Malapit sa lugar namin. Okay. Ayun ang hinanap ko. But, ang pagtawag ko po ay umabot ng 2 linggo na wala namang makasagot-sagot sa akin. Busy kami lang. Sister. Sa dami po ng pasyente, marami nagagalit sa amin at hindi nasasagot. Opo. Kaya text lang po, para pag nagpapahinga na ang naturopathic practitioner, yun naman po ang pinakapahinga namin, mag-text back naman sa mga pasyente. Pero finally, sinagot kayo. Sinagot po ako ni Sister Ami. Okay. Yes. And then it took Si Ate Ami Ilagan po, no, sa Tagaytay It took po us siya. almost 1 hour kasi Na makulit na, mag-usap. ako. Yes. O, tingnan nyo, Makulit matsyatsaga na ang ako. mga naturopathic Opo. practitioners natin. Itinuro ah. sa akin kung saan sa Tagaytay.
But it is a long drive from Imus to Tagaytay. Opo. So, tinagaan ko kahit na ako may manas na sa mata, may manas sa binte. O, nakayanan nyo rin pong pumunta. Ay, kailangan ko pong humanap ng pampalakas. Kaya naman po ganito ha. Bilangin nyo nga kung gaano katagal kayo naggamutan na. Binigyan po siya ng healing food tablets. Kasi nakita na maputla na si Mami Nena, no? At kailangan itaas ang immune system. Tandaan po ninyo, napakahirap gumaling ng sino mang pasyente pag siya ay mababa ang immune system. At palatandaan po niyan ay maputla na ang labi, ang dila, ang palad ng pasyente at mahina na pong kumilos. So, pinainom siya ng healing food tablets 3 times a day. 10-10 yon na tabletas kasabay ng kanyang pagkain. Ang healing food tablets po ay complete meal. Na kumpleto po ng vitamins and minerals. Now, para po sa napakaraming infection nyo, buti tumalab ang 6 na serpentina tablets 3 times a day after meals. No? Kasi pag ako ang nag-check up sa'yo, 10 agad. I think it's 10. You started with 10? Yes, Doktora. 10 serpentina tablets after meals 3 times a day. That is for 3 days. But I made it 6. Kay ayaw You ko ng extended it up to 6 days. Yes, Doktora. Tapos, ang pinakamababang dosage na tinake nyo ng serpentina ay 6 tablets. After meals 3 times a day. Yes, Doktora. Okay. Tapos po, para dun sa inyong... Manas. Para sa inyong manas ay rhizome pills. Yes. Napansin I ninyo, did. nung uminom kayo ng 20. rhizome pills, 20 pills? 20. Before meals, 3 times a day? Yes, Doktora. Nakita nyo ba kung paano mawala ang manas? Yes. Okay. Tapos, sinabayan you. nyo syempre ng hydrating diet yun. Yes, opo naman. Kasi yun ang tinuturo natin. Opo, Doktora. Tapos, sa napakarami mga sakit-sakit, aroy-aroy-aray, lalo na sa frozen shoulder, hinaplos-haplos ng Healing Galing Oil. Yes, and with hot Warm compress. Warm compress. Tapos, tigsa-10 na naman na herbal Opo. vitamins B1, B6, B12. Yes. No? Hindi ba kayo nagsabi na, ang dami-dami ko nang iniinom? Yes, it entered in my mind. Pero ang gusto